Kilalanin ang Dilaw, ang rising indie rock band ng Pinas. Ang Dilaw, na ang ibig sabihin ay yellow sa Filipino, ay isang rock band na nagsimula sa Baguio, Benguet noong 2021. Nagsimula lang ito bilang collaboration ng singer-songwriter na si Dilaw Obero at multi-instrumentalist na si V. De La Rosa, pero mabilis itong lumaki. Kalaunan, pumasok na rin ang mga bagong miyembro, si Wayne De La Rosa sa bass, si Leon Carlos sa gitara, si En Altomonte sa keys at synths, at si Toby Samson sa drums, para mabuo ang isang full-blown indie rock collective. Marami pang artists na may matitinding kwento ng pinagdaanan. Sinong artist naman ang gusto nyong makilala? Comment nyo sa baba kung anong kanta ng Dilaw ang pinakatumatak sa inyo at ishare nyo na rin kung kailan pa kayo fan. Sabihin nyo rin kung taga saan kayo nanonood at huwag kalimutang mag-like at subscribe para tuloy-tuloy ang pag-share natin ng mga inspiring na kwento. Noong nagsisimula pa lang sila, nagbabasking at tumutugtog sila sa iba't ibang lugar sa Baguio bago sila napirmahan ng Warner Music Philippines. Ang mga una nilang single, Third Auto 19 at Kaloy, ay magandang tinanggap ng local indie scene. Ang nagpasikat sa kanila, Uhaw, Tayong Lahat. Dumating ang big break nila noong nirelease ang Uhaw, Tayong Lahat, isang kantang sumampa sa tuktok ng Spotify Philippines at bumasag ng streaming records para sa isang OPM, Original Filipino Music Song. Nanguna rin ito sa Billboard Philippine Songs Chart sa loob ng 3 sunod-sunod na linggo. Kasabay ng kasikatan nito, inilabas ng banda ang kanilang debut EP na Sansinukob noong 2023 at nirelease ulit ang Janice, isa sa mga luma nilang kanta. Napansin din sila ng global music publication na NME at tinawag silang isa sa mga essential emerging artists ng 2023. Backstory, mula solo acts, naging banda. Bago pa mabuo ang banda, nagsusulat na ng mga tula at kanta si Leonard Dilaw Obero noon pang 2016 at madalas itong i-post sa social media. Si V. De La Rosa naman, na nag-aral ng music sa abroad, ay bumalik sa Pilipinas noong 2019 galing Shanghai. Nagkita sila ni Obero sa isang birthday party para sa aso ng kapatid niyang si Wayne. Isang di inaasahang pagkikita na naging dahilan para mabuo nila agad ang una nilang kanta, ang Sansinukob. Nagpatuloy sila sa paggawa ng music online noong kasagsagan ng pandemic at opisyal na inilunsad ang Dilaw bilang isang duo noong January 2021. Ang pangalan ay inspired sa pariralang Di Ilaw sa Gabing Mapanglaw na hango sa classic na kundiman na O Ilaw. Ang debut independent release nila, Janice, ay lumabas noong July 2021. Napansin din si Obero sa ilang song covers niya sa variety show na Singgaling ng taon ding iyon, 2022. Gumawa ng ingay sa mga unang official tracks. Noong April 2022, inilabas nila ang kanilang unang single sa ilalim ng isang label, ang 30U19, isang alternative hip-hop track na tumitira sa corruption sa Pilipinas. Ang title ng kanta ay galing sa Republic Act 3019, ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Dahil sa mga lyrics nitong may social commentary at halo ng jazz rock, kumonekta ito sa listeners. Ang sumunod nilang release, Kaloy, ay lumabas noong June. Pinaghalo nito ang rap, folk, at blues rock para ipakita ang hirap ng buhay ng mga ordinaryong manggagawa. Kasama pa sa music video nila ang legendary indie filmmaker na si Kidlat Tahimik. Pagsapit ng November, nagbago sila ng ATK at nirelease ang Uhaw, isang romantic ballad na nabuo mula sa isang inuman. Mabilis itong pumatok at umakyat sa viral charts ng Spotify. 2022, present, lumaking banda at nag-viral na hit, habang nagiging mas komplikado ang tunog nila.
Isinama ni na Obero at V sina Wayne, Carlos at Samson para sa mga live show na naging dahilan para maging isang 6-piece band ang project. Kinalaunan, sumali si N. Altomonte para sa electronic at synth parts. Ang bago nilang lineup ay opisyal na nag-debut sa isang bagong version ng Uhaw na tinawag ng Uhaw, Tayong Lahat, na may mas dynamic at blues rock vibe. Noong early 2023, naging household name na ang Dilaw. Ang re-release ng Uhaw ay nag-dominate sa charts sa iba't ibang platform, Spotify, YouTube, Apple Music, at naging viral pa sa buong mundo. Dahil sa success nito, gumawa sila ng bagong music video at nagkaroon ng mga live performance na dinumog ng maraming tao. Noong March 24, 2023, opisyal nilang nirelease ang Sansinukob, isang EP na may luma at bagong mga kanta. Ayon kay Obero, ang collection ay salamin ng mga universal na karanasan at pinagdadaanan ng mga tao. Para i-celebrate ang kanilang mga achievements, nagkaroon ang banda ng hometown roadshow sa Baguio at sumali sa malalaking concert tulad ng 30th anniversary celebration ng Warner Music Philippines. Isang major highlight ang nangyari noong January 2024 nang inimbitahan sila ng British band na Coldplay para i-perform ang Uhaw sa Music of the Spheres Tour sa Philippine Arena, kung saan nakisabay pa sa paggitara si Chris Martin. Tunog at estilo, genre bending at malakas ang loob. Ang music ng Dilaw ay pinaghalong indie rock na may touches ng blues, hip-hop at R&B. Ang mga influence nila ay galing kina MF Doom at Eminem hanggang kina Jimi Hendrix at Stevie Ray Vaughan. Habang lumalaki ang banda, humugot sila mula sa iba pang genres, hard rock, reggae, metal, funk, kaya bawat release nila ay laging bago at hindi mo inaasahan. Ayon sa producer nilang si Shadiel Chan, ang music nila ay challenging pero exciting gawin dahil sa mga biglaang pagbabago sa structure at tempo. Kahit si Obero ang frontman ng banda, marami ang nagsasabing si V ang musical visionary o utak sa likod ng paiba-ibang style ng grupo. Kilala rin ang banda sa kanilang quirky na personality, makukulay na ukay-ukay fashion at sa simbolismo ng kulay dilaw, lahat ay parte ng kanilang kakaibang dating. Ano ang inspirasyon ng Dilaw para magpatuloy? Sa huli, ang misyon ng Dilaw ay nananatiling malalim at emosyonal. Minsan, inilarawan ni Obero ang kanilang purpose sa ganitong paraan. Gusto nilang gumawa ng mga kanta na unti-unting magpapadilim sa paligid ng mga nakikinig hanggang sa matuto silang makakita sa dilim. Kung umabot ka sa part na ito ng video, salamat sa pakikinig hanggang dulo. Kung nagustuhan mo yung kwento, palike naman at mag-subscribe para sa mas marami pang stories na ganito.